A day in our life with baby Sophia Faith. Good morning, Sophie. Hey there, future and fellow parents. Welcome to our channel. This channel is a place where we navigate the beautiful chaos of parenthood together. If you're a first time parent like us, you know that every single day is a new adventure. And let's be honest, sometimes it feels like we're making it up as we go. In this vlog, we're going to share our journey of learning, laughing, and sometimes freaking out as we discover what it really means to be a first time parent. From sleepless nights to those first that melt your heart, we'll cover it all. We'll be talking about the real stuff, the tips, the fails, the funny moments, and everything in between. Whether you're already a parent or just thinking about it, I hope you find a little bit of comfort, laughter, or advice here with us. So, what are you waiting for? Hit the subscribe button and let's experience this roller coaster ride of parenthood together. Welcome to the family! Wow, naliligo yung baby. Ba. Good job. Bagong ligo si baby. Oh, show your face to daddy. Ba. Ayan na po. Ang update natin kay Sophia. Gusto niya magpa-araw. Ito yung breast milk ni Mami. 50 ml. Sa kabilang, sa left breast niya. Ayan. Padiday na natin siya. Para tumahimik na siya. Diba? Gutom pa din ang baby. Ano kayong ginagawa ng bata dun? Pepper, why? Hindi mapalagay. Ayan na. Patapos na yung pump niya. Patapos na rin yung milk niya. Mga 15 minutes na siyang nadede. Hindi pa naubos. Konti na lang. Huwag ka kasi mag-stop, baby. Dahil na po kami magpadede. Burping time. An eternity later. Gutom ang baby. Ayan po. Tingnan niyo po kung paano siya kalakas dumede. Hala, gutom si Sophie. Nakainom na siya kaninang... Ay, kanina pa palang 11 yun. Magti-3 na. So, tama lang yung gutom niya. Na-amaze lang ako kasi ang bilis ng oras pag nag-aalaga ka ng baby. Kasi kung inoorasan mo siya every 3 hours, dapat nakaka 2 ounces siya. Equivalent to 60 ml every 3 hours. So, yun yung minimum. If the baby want more milk, you can add more. So, time check, 2:53 p.m. Dumede siya kaninang 11. So, almost 3 hours na yung nakalipas nga. Natapos siya 11:30. Medyo matagal siyang dumede dito sa dede na to eh. Philips Avent. Okay lang yan, parang hindi na. Pero, pang ano talaga siya, pang baby yung, pang infant pa yung bote. Hindi malakas yung higop niya. Oh, Pepper, show us your face in the camera. Yan oh, pati daw siya, baby. Kaya, sa mga nagtatanong kung paano namin, paano yung adjustment namin nung, wait lang, may patalastas. Yung adjustment period namin nung inuwi namin si baby, tapos nakita ni Pepper, medyo nahirapan kami kasi nga kasama namin si Pepper sa kama matulog. Ang ginawa namin, kinausap namin siya na maayos. Mga ilang oras lang, talagang nag-decide na siyang matulog sa baba. Sorry. Doon siya sa may bed niya. May bed na siya doon sa may baba ni Rika.
Doon sa may floor. Kaya nakapag-adjust na siya. 2 weeks na siyang nandun. Namimiss na rin namin siyang kasama matulog sa kama. Kasi pag malamig, alam mo naman dito sa Canada malamig. Pag malamig, siya yung parang unan namin. Warmer, ganun. Kahit wala kang kumot, yakap mo si Pepper, mainit yung temperature niya. Kasi nung buntis pa si Rika, hirap din siyang gumalaw-galaw sa kama. So, yung right side niya tsaka left side niya, hirap niyang i-position. So, ako, isang position lang kasi yakap ko si Pepper. Ngayon, iba na yung setup kasi si Baby Sophie, nasa bassinet siya, nakaharang yung malaking crib para hindi siya mahulog. So, sinasabayan namin siya matulog. Kada 3 hours yon. So, 3 hours, after 3 hours, gugutumin na naman siya, tapos padede. After ng dumede, magpupupo. Ganun yung routine. Tapos, pag nalinis na yung pupo niya, mga ilang minutes, papaburp namin siya. Mali pala, burp muna. No? Burp muna, no? After niya dumede, pahinga mga 5 to 10 minutes para hindi bumalik yung milk sa bibig niya. And then, ibaburp ko siya sa may shoulder or nakaupo. Uy, gising. You have to finish the milk. Pag yung baby natutulog habang dumedede, hindi ganun masyadong effective. Kailangan mo siyang gisingin. So, ang ginagawa ko, kinikiliti ko yung may talampakan niya. Pag ayaw pa din, yung sa may buhok. Or, pag ayaw pa din, ginagawa ko, akin na yan, kinukuha ko yung daddy niya. Tapos, yun, dumedede na siya ulit. Minsan, pagtulog sila, nakakalimutan nilang mag-suck ng milk. Or dun sa chupon. So, we need to wake her up. Like, for example, hangin, ganun. Ganun, magigising siya nun. Tapos, tutuloy niya ulit yung pagdede. Yun yung daily routine namin. From midnight hanggang umaga, salitan kaming matulog. Pag nakatulog na ako, si Rika siya yung mag-aasikaso from morning hanggang tulog ulit siya. Ako naman yung mag-aasikaso. Bonus na yung 3 days off sa akin ngayon or 2 days off para may pahinga si Rika. Kasi hindi ganun kadaling mag-alaga ng baby pag mag-isa mo lang sa bahay. Need mo talaga ng kasama. Lalo na siya, cesarean section. Hirap pa siyang gumala. Tignan mo, ang bilis lumaki ni Sophia. Dati bilog-bilog yung mukha niya. Ngayon, bilog pa din. Pero parang humuhugis na siya na, tawag dito, parang lumalaki na siya. Yung ganun. I can't wait yung naglalakad na siya. Siguro, yun yung walang pahinga. Akin na to. Akin na to. Okay na to. Sophia. Oh, you have to finish the mommy's milk. Diba? Malaking tulong din pala pag nagpapadede ka ng baby, yung meron kang pillow na ganito. Thank you po sa nagbigay nito, si Ate Jean, Perez family. And ito po yung unan ni Rika nung buntis pa siya. Ito yung pinag-uunan niya sa may belly niya. Left and right pag nangangalay. Tapos, make sure sanitize yung kamay. And we make sure that hindi yung bad breath. If you feel like you're bad breath, you have to wear mask. Or if you're not feeling well, for example, you have a cold or like slight fever, you have to wear mask because babies are really fragile and they're really sensitive in case of emergency. Ano daw? Joke lang po. Hindi ko alam sinasabi ko. Akin na to. Almost there. Sophia, you have to wake up, baby. Dami niyang hair, no? Every 3 days vlog. Wala nang edit-edit yan. Ipopost na lang natin. Kaya naman, tulungan nyo kaming maging 1,000 yung subscribers namin. 118 pa lang eh.
Siguro gawin natin siyang wag daily vlog. Pag nanood na kayo ng video, i-click nyo na yung like button. Tapos mag-comment kayo kahit ano naman. Para naman ganahan kami. Makikita nyo yung baby namin. Sabaybayan nyo siyang paglaki niya. Pag pala dito sa Canada pinanganak si baby, Canadian siya. Naririnig niyo yung paghinga niya? Yung hinga niya, hinahabol niya. Sabi niya, busog na ako, pero ba't niyo pa rin ako pinapadede? Kasi ginugulo niya kami. Pag gutom yan, guguluhin ka niyan talaga. Ayun, si Pepper, hindi na siya ganun ka kulit. Pag bagong dating namin dito sa bahay, 2 weeks ago, tahol siya ng tahol. So, nagwo-worry ako kung paano yung si Sophie kasi baka mabingi siya or what. Blessing in disguise yung pagiging tahimik niya. Lalo na pag may mga noises sa paligid niya. For example, yung paghugas ng plato, yung mga utensils. Hindi siya mabilis magising pag sobrang ingay, ganun. Depende na lang kung gutom na gutom siya at mayroon siyang something sa diaper niya. Nasanay siya nung nasa tiyan pa siya ng mami niya. Laging kumakanta si Rika, nagpapaawit pa siya sa church, and sanay siguro siya sa loud noises, loud music, nung nasa sinapupunan pa siya ni Rika. So, mahilig siya sa kanta. So, hindi natin may tatanggi si Sofia, maging singer yan in the future. Then, gusto ko marunong siya mag-piano or kahit anong instrument yung gusto niya para mas maging ma-enhance yung boses niya tsaka yung skill niya sa music. Yun lang. Kasi both of us, we love music. Kasi matatapos na yung daddy ni Sophie. Ayan po si Mami. Napakaganda ni Mami. Malapit na siyang mag-diet. 2 months na lang. Pepper. The fresh air, blooming flowers, and warm sunshine, everything about this season just feels so refreshing. It's the perfect way to start this new chapter of the year. We just step outside to soak some sunlight for the baby, grab some Starbucks, and took in the beauty of the spring. We had such a great time soaking up the warm sunshine outside. But now, it's time to head back home and spend more precious moments with our baby Sophia Faith. We hope you all enjoy spring as much as we are. Thank you for joining us today. Let me share to you our family verse for today. It is found in the book of Psalms chapter 23 verses 1 to 6, and it says, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. For your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." See you again soon. God bless us all.